you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Morning mga langga, Abril 26 sa tuig 2024
24 adlaw karon nga Biyernes. Sangan sa atong regular host nga sila si Manny Rabacal ug si Malu Inokando Tabar, kami may makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 9 karon sa buntag. Ako si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Felerca. Og sa waylangan na Crystal Joy. Anyway, kumusta ang ato nga kabuntagon? So first sir, kay sayo pa kasi kabuntag, giigang na ko sir. Doon sa kainit. Tungod sa kainit. So, Atong sayra na karon sa Pag-asa Visayas. Og karon ato nga lilion og unsay local front pages nato sa atong local ug national nga pamantalaan. So atong unahon sa Sunstar Daily, not for palaro, ready for Severa meet sa atong Sunstar Daily. sa Super Balita, wala malugos tungod sa brief. Uy. Sa The Freeman, for kasambahays in Central Visayas, 500 peso wage hike. Sa Banat News, gina nga iya untang luguso nakasinggit, nakadagan nga nagbrief lang. Sa The Philippine Daily Inquirer, Meldex Realty trusted home builder, reliable partner of the Filipino. Sa The Philippine Star, DOJ, PNP warn versus cooperation with ICC. Samtang sa Manila Bulletin, show no mercy. Ug sa Tempo, Marcos orders intensified drive versus online child abuse unthinkable. 3-month-old baby falls victim to online sexual exploitation. Mga katong mga front pages sa atong lokal o national nga pamantalaan ug ning higayuna atong sayran atong tubagon ang pangutana ni Cristil nga matupasayo sa buntag nag-igang siya giigangan na. Nasa atong linya karon atong kauban sa Pag-asa Visayas si Sir Joseph Gerald Merla. Sir Joseph, may buntag. Maayong buntag usab. Morning, sir. Morning. Og sa atong mga sukitik paminaw, morning ato ang latest weather update para karong adlaw Biyernes. Kining easterly, so ang init nga hangin nga gikan sa silangan, mao weather system nga nakaapekto sa atong nasod. Maong gawasan ni wala tay gi-monitor nga LPA o bagyo. Maong sud sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Sugbo, fair weather o generally fair weather condition ato masinati, kasarangan og init nga tempo sa panahon. Kung natay mga pagulan, kini mga patak-patak ug mga lumalabay dala sa localized thunderstorms og sa easterlies. So far, sa mga oras wala tayong nakita ng mga pagulan, ingon man tibuok kagabi. Hinay nga sa kasarangan nga hangin ang mupusulabi sa tibuok Kabisayaan nga gikan sa silangan nga sa habagatang silangan. Ug atong kadagatan ay malinawon nga sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 11:45 sa buntag, nagilawmon nga 1.7 meters ug muna sa alas 6:41 sa hapon nga nagimabon nga negative 0.2 meters. Atong temperatura 27 to 33 degrees Celsius. Una ni heat index nga around 39 degrees Celsius nasa extreme caution level. Atong haring adlaw ni subang kaganin alas 5:28 sa buntag ug mosalop ni 5 minutos sa dili pa mag-alas 6 sa hapon. Ug mantong latest dinhi sa buhatan sa Pag-asa Mactan sa Yas DSP, Joseph Bertas, maayong buntag. Sir Joseph, thank you kaayo. Sir, kaning Friday naman gyud taron sir, expected sad ba ni nga 39 degrees ang heat index nato for the weekend? Yes ma'am. Sa ato ang forecast is up to 39 degrees Celsius at diri sa ato ang stasyon, but some areas ay labi na sa mga coastal areas ubos nga bahin ug nasa mas urban nga areas posibleng mas habong pa gamay mas Cristel, Ma'am Cristel ang heat index nga mas hinati. Okay. So within this week, Sir Joseph, unsa ang pinakataas nga recorded heat index nato diri sa Kabisayan or diri sa Cebu in particular? The past 5 days ato ang maximum heat index is nasa 39 degrees Celsius. May baba to kagahapon nara sa around 37. So in the next coming days mas posible na mag-range ta up to 41 degrees Celsius. Pangutana lang Sir Joseph no kay nay uban nga parte sa Pilipinas nga grabe kataas ang heat index bitaw nga murag moabot na gani og 45, 50 ana. So posible ba na nga mahitabo diri sa Sugbo or sa Kabisayan, Sir Joseph? Tinudyod Sir Randy no na natay mga yung maximum nato in some areas sa atong nasod na anay 47 degrees Celsius so far mo na pinakataas. So nanay sa danger level. Makapaabot pud ta labi na sa buwan sa Mayo diri na to ma-expectar ning
pinakahabog nga air temperature or daytime temperature o kining heat index maani sa Mayo. So ato ang posibleng maximum ani nasa around 45 to pinakataas ning 47. Ito, taas-taas yun. Anyway, thank you so much, Sir Joseph Gerald Merlas diha sa Pag-asa, Visayas. O sa itong pagbalik, ang mga issue o mga balita no, nga nahipon sa atong mga kaubanan sa CCTN News Department. Standby. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy karon atong sawan ang mga dagkong balita nga nahipos sa ato ang CCTN Sayri 47 reporters. Naguna sa atong mga balita, daghang kaso ipasaka sa Metropolitan Cebu Water District batok sa pipila ka mga opisyal sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo. Nunot kini sa pagsanong pugsanong pagsud sa buhatan sa General Manager ug pagguba sa vault niini. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Oy. Patong-patong nga kaso ang ipasaka sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD patok sa pipila nga mga kadagkuan sa Cebu City Government. Kinuman nga sa nahitabong pagpanglungkab sa buhatan sa General Manager sa MCWD niadtong Abril 15 sa gabi. Mato sa tigpamaba sa MCWD Minerva Herodias, nga giandam na nila ang lain-laing kasong kriminal, administratiba o uban pa og isang at nila ngadto sa korte og ombudsman ug mga adlaw. Dugang pa niya nga gitigom na nila ang mga affidavits gikan sa mga saksi. We will be filing cases pero daghan kaayo siya. Daghan kaayo nga kaso, daghan kaayo ang affidavits nga among i-gather. That's why it's taking time sa mga among legal. But among legal, nagsige na gyud na sila overtime to prepare everything. So hopefully, nag-target me nga maka-file me by Friday. Usa nga gikaptan nga ebidensya sa MCWD mao ang pag-circulate sa video sa pagsaka sa mga tao paingon sa buhatan sa General Manager. Hinuon wala manghingalan si Herodias sa mga tao nga pasakaan nila og kaso. We'll wait na lang for the katog yung ma-prepare ang kaso, no? Sa di lang ako i-preempt kung kinsa gyud ang mga names nga mogawas didto. And for sure, Sheriza May Oy, CCTN News. Danyo sa sunog sa sitio Kalubihan, Barangay Pahak, Lapu-Lapu may abot sa 180,000 pesos. Mga biktima sa sunog kasamtangang nagpabarog sa ilang tents duol sa nasunugan. Ania ang kasayuran. Mukabat sa 180,000 pesos ang danyo sa sunog nga miigo sa sitio Kalubihan, Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Kung diin 5 ka mga balay ang naugdaw og naapektuhan ang 11 ka mga pamilya. Mapasalamaton si Kapitan Bonifacio Umpa Jr. nga dali kining narespondihan ug wala kini makakatag tungod kay sikit-sikit ang mga panimalay sa maong dapit. Sino nga dili kay daghan ang na mga panimalay nga nasunog, no, kay sa area nga sa Kalubihan dos, grabe ang panimalay nagsikit-sikit, no. Paluoy ka magtan-aw mo na nga magpasalamat kay Dako sa Ginoo, no, sa ato ang mga disaster sa diararimo nga ning responde gayo dayon. Ibutyag sa kapitan nga sa pagkakaron gipang apod-apuran nila og mga tents ang mga biktima nga mausay temporaryo nilang gipuy-an. Apan nihangyo sila nga sa maong dapit lang gihapon sila mopuyo tungod kay medyo distansya ang gym nga gitagana unta para kanila. Ma'am, ako silang gisuna anak yun. Ingon man sila kay 5 ni ka households, no? Ingon sila nga arin lang midulduol ra sa muang. So naay Arabic school na sila dito, ang mga Muslim, halos ni Muslim ang gud. Samtang ang apektadong pamilya nga dili Muslim, dugang sa kapitan nga didto ra usab kini ni puyo duol sa iyang igsuon. Dugang ni Kapitan Umpad nga gihatagan na usab sa dakbayan og mga kits ang mga biktima nga pwede nilang magamit sama sa banig, habol ug unlan ug ang barangay usa mao'y mohatag og mga pack meals ngadto kanila sulod sa 3 ka adlaw. Kabahin sa hinungdan sa sunog padayon pa kining gisuta apan base sa usa sa mga nabiktima, nakadungog siya og buto nga mao'y sinugdanan sa kayo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa pagbarayon sa itong mga balita, dulan na 9,000 ka mga bakanting trabaho nagpaabot alang sa ipahigayong job fair sa Department of Labor and Employment 7 karong umaabot adlong Miyerkules, Mayo 1, Labor Day. Panghinaot sa ahensya nga pinaagi niini, mukunhod ang unemployment rate sa rehiyon. Ang kasayuran ihatod ni Kian Navarro. Iselebra sa Department of Labor and Employment 7 ang umaabot nga Labor Day karong Mayo 1. Adlaw ka na nga Miyerkules pinagi silang job fair tibok adlaw. Moabot sa 8,917 ka mga bakanting trabaho ang nagpaabot alang sa mga kwalipikadong aplikante. May tabo ang halapad nga job fair sa Dole sa SM Seaside City sa Dakbayan sa Sugbo, ingon man sa Dumaguete City. Samtang ang Mandawi City mopayagay no sab og ilang job fair karong Abril 27. Gipasabot ni Dole
Dole 7 Director Lilia Estiliore nga sagad sa mga bakanteng trabahong gitanyag nagagikan sa kapin 50 ka mga employers sa managlaing service ug tourism industries. Nagkalain-lain nga mga bakante, we have service crews nga gikinahanglan. We also have mga call centers, mga ESL teachers nga daghan, 200 ka buok kinahanglan, service crews 200 ka buok kinahanglan. So we hope that there will be more that will be hired on the spot. Ang ilang target sa Labor Day job fair makakuha og at least 30% nga na hard on the spot nga aplikante. Hinuon ang ihap sa gidaghanon sa mga bakanteng trabaho madugangan pa sanglit nagpadayon man ang pakig-alayon ngadto sa uba mga employers. Samtang gisiguro sa Dole 7 nga mamenusan ang unemployment rate sa Central Visayas, di niabot ta kini og 5.1%. Tuod kini sa gipatumang retrenchment sa pipila ka mga kumpanya, ingon man mga fresh graduates gawa pa nakakuha og trabaho tungod sa job mismatch. Mga retrenchments, no? We could see from the garment industry, daghan-daghan na sa dito na retrench, no? Apan gilaraw sa Dole 7 nga posible pang maminusan ang unemployment rate sa kadaghan sa mga oportunidad nga mahimong mapahimuslan sa katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, Mandawi City Police Office ni mando na sa ilang personnel nga adunay tattoo sa lawas sa pagpahibaw na niini. Kini subay sa kamanduan sa National Headquarters pinaagi sa Memorandum Circular No. 2024-23. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw na ang tanang sakop sa Mandawi City Police Office sa pagdeklarar kung aduna sila'y tato. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa buhatan nga wala pa sila'y nadawat nga guidance o written order gikan sa ilang main office bahin sa tato. Apan bisan pa niini, gipahibaw na nila daan ang ilang tanang personnel sa bagong palisiya nga gianunsyo ni PNP Information Officer Colonel Jean Fajardo ni adtong Lunes. So especially nga ang pagkabutang sa tato is revealing kung where ka sa ato ang uniform and sa ato ang pulis kuan sa ato ang mga kapulisan sa pod nga plano nga mga magtato, so dili man makita sa ilahang mga lawas, so ato adyo discourage na dili na lang kita mapagtato. Ingon nga ang palisiya nagkabutang sa Circular Memorandum No. 2024-023. Ubos sa memorandum ang mga pulis nga aduna na daay tato kinahanglang mo deklarar niini og mopatangtang sa katong mga visible nga makita samtang sila nag-uniforme. Nausab sila tugtan nga magdugang pa og tato. Samtang ang mga aplikante ang gididiana sa pagpatato. Giingon nga ang palisiya kabahin silang internal disciplinary mechanism. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, pulis nga didestino sa usa ka National Support Unit sa PNP sa Central Visayas nga nanion ug naghulga sa laing pulis na dakpan. Kasong kriminal ug administratiba at tubangon sa dinakpang pulis. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nabalhog sa Abellana Police Station kini usa ka pulis nga nadestino sa usa ka National Support Unit sa PNP sa Central Visayas kagabi. Kini human nga manion og armas ug nanghulga sa iya usab nga kaubang pulis sa Dalan Oytingso, Barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong pulis giingon nga nagranggo pagpatrolman nga si Louie Nepomuceno Siquito, 29, lumad nga taga Iloilo City apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Sambag 1 ug dinhi na destino sa Central Visayas. Samtang ang iyang gitiunan sa iyang armas ug gihulga nagranggo gihapon og patrolman nga si Zusimi Briggs Cañete Peñaflor, 25 anyos, taga Dakbayan sa Bacolod, diin nag-abang og balay sa Barangay Sambag 2. Matod ni Police Major Mark Don Alfred Lienza, ang hepe sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office, nga migawas sa iyang gipuy-an ang biktima aron mag-withdraw sa ATM. Sa iyang paggawas, iya matod pa nga nakita iyang classmate nga nag-inom ug gitawag siya niini aron moapil sa ilang tagay. Miduol kini og miinom sa duha ka baso nga ilimnong makahubog nga gitagay apan nananghid kini nga mulakaw kay mag-withdraw. Apan wala makabantay ang biktima nga gisundan di ay siya niini og pag-abot sa Oytingso, gisumbag matod pa siya sa iyang classmate nga pulis tumong sa ulo og dayong bunot sa iyang armas og tio niini ngadto kaniya. Human sa insidente mi-report ang biktima sa police station og dali ni nga gialarmahan sa Abellana Police Station uban sa Special Weapons and Tactics og City Mobile Force Company og naabtan nila kini nga nag-inom pa. Nakuha sa mga responding police ang issued firearm sa PNP nga 9mm pistol og magazine niini nga adunay 17 ka bala.
Giposasan ang maong pulis o gidala sa Abellana Police Station ug bagatubang kinig physical injuries o grave threat sa kasong kriminal ug laing kasong administratiba nga posibleng mataktak pa sa serbisyo. Mipasalig si Lianza nga dili nila i-tolerate ang ingon-ani nga kaso, ilabi na nga nagdala sila sa imahin sa PNP ug angayan gyud nga magatubang og disiplina ang bisan kinsa nga personnel sa kapulisan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadto mga dagkong balita nga nahipos sa tong CCTN Sayri 47 reporter. So karong adlaw Crystal no, mangayo na siguro ta og update. Gikan sa ato ang kauban no sa MCWD from their spokesperson sa MCWD si Ma'am Minerva Herodias kalabot atong tinguha or lakang sa MCWD pagpasaka og kaso no. Kay karon beto sir Karon to Friday. siya Friday kay sa report kaganina ni Sheriza Mioy nga giandam na ang mga affidavits no nga gikinahanglan sa pagpasaka. So sa atong pagbalik no atong hinabion mga mustata mangayo ta og update gikan mismo sa tigpamaba sa MCWD si Ms. Minerva Herodias labot ni ining issue diha sa MCWD and of course ato usab nga pangumustahon kumusta na ang supply sa tubig diha sa MCWD igo ba ni nga maka-cater sa ato ang mga nagkinahanglan nga mga sugboanon. Standby. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Caranti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. So, Sir Randy, no, kaliganiha before ta nag-break, atong imong gistorya nga atong makahinabi si Ma'am Minerva, ang spokesperson sa MCWD. Pero before that, ato sa tagaan og kanang background ang mga kuan kay televiewers na kay murag taud-taud da Benny unsa na taron April 15 nahitabo no. So, as per report nga pag April 15 mo to nga lungkab ang vault sa MCWD og giingon nga kanang pugsanon pwersa with force ba ang ilahang pag-abli. So latod nga pagkasulti is saman illegal kay tungod gipugos man unsa may naa sa vault di ay nganong unya ang kuan pud kay gabi gilungkab. So if wala na kanang motibo nganong ingana man nga time buhaton. So this prompted MCWD to file charges against aning pipila ka mga kuan kaning personnel or official sa Cebu City government. So ang nahitabo is giandam ang kasong kriminal ug administratiba. Okay? Ani ana sa atong linya, Christine, no? Ang tigpamaba sa MCWD, Metropolitan Cebu Water District, atong pangayuan og update kalabot nila nga plano lakang pagpasaka og kaso batok sa pipila ka mga opisyal sa Cebu City Government. Ani atong makauban karong buntaga atong pinalangga update nga MCWD spokesperson Miss Minerva Herodias. Ma'am, maayong buntag. Good morning, ma'am. Morning. Yes, good morning, Minerva. Kaning ma'am, ngayon na mig-update. Karong adlaw ipasaka ang kasong kriminal o administratiba batok atong pipila ka mga opisyal sa Cebu City Government. Kana di pa ni kamo sila among municipal department no na makuha ang mga Ma'am Minerva, pwede atong nagdili kayo klaro ang imuhang pagsud. Hinay-hinay ra. Hello? Yes, ma'am. Okay, better na. Ang atong legal department nagkamot karon nga maandam ang tanan nga dokumento nga gikinahanglan alang sa pag-file sa mga ubay-ubay yun ng mga kaso, mag-iandam nila, no? I'm not really sure if ma-ready siya by today. Kay daghan paayong mga judicial affidavit ang ilang ipang-prepare. Pero for sure, we will be filing cases. Kung muapas ang pagpasaka kasong karong adlaw, pwede na itong buhaton, depende kung maandam ang tanang affidavits. Basta for sure, dunay kaso nga giandam patok atong pugsanon nga may abli sa vault. Actually, ang kaso nga giandam tungkol siya sa pagsunod malapit na tayo ay pagsuga sa mga opisina. Hello? Ay, sorry ma'am, kay murag kuan gud among audio diri ma'am ha. Unsa to ma'am? Yes, hello? Okay, ma'am. Ang atong kaso nga giandam malakip na ani katong pagsira sa among opisina nga resulta gani sa wala na mo pagpangabli sa katong adlaw. Yes. Market man siguro to last week. Yeah. Nakip na sad ang force open sa GM office namo. And ang among finance department aduna sila'y kwintada sa losses namo atong adlaw for collections alone. Kanang mag-average man may collection of 5 million a day sa mga bayranan. Wala mi nakakulis sa ato, and then naapa to sila gikwenta nga mga sa katong adlaw ang bisan og wala naka-report sa main office ang among mga empleyado. Soldado man sila kay wala man sila control ato, no? Dili man sila ilang kagustuhan nga mo absent. It was the decision of the management na dili na lang sila pariol sa main office for their safety sad. So kato magsildo may ato nila bisan og
in a way walay productivity for that day. Yeah. So kana siya, apil na siya sa mga gikwenta sa amo ang management o sa finance. And then kato sang fact nga kato gi-force open ang amo ang opisina sa among general manager unya ilang gisira ang among opisina kana daghan siyang mga kaso nga gi-consider ang among legal department. And for sure we will inform the public once ma-file na namo ang kaso. Dili ka na namo itago. Yeah. So most likely kung dili pa hingpit maandam ang tanang gikinahanglan nga mga dokumento karong adlaw, possibly by next week. Monday. Maybe by Monday, yes. Okay. So, makonsider ba nato Mama Minerves nga lig-on na kaayo ato ang mga ebidensya pagpa matuod or kaning pagtumbok ning ato ang mga posible persahan nga ni responsable ato nga higayuna? Yes, para sa among legal department, lig-on kaayo kay we have photos, we have videos, and we have testimonies of people who witnessed that incident. So, Mga pila ni kabuok ato ang mapasakan og kaso diha sa Cebu City Government, Ma'am Minerva? Dili ko sigurado kung pila gyud, but I'm sure katong mga tao nga nakita sa video will be included in the charges. Kay ang atong nakita sa report last time is mga 70, no? 70, so mas daghan gyud sila. Sa ako nasabtan ang unahon og file is katong mga tao nga mo'y nag-order ato nga mga tawhana nga musod diri or musira sa among opisina. Kay for sure kato sila, they were just contractual and job order employees, no? And they will not be working on their own. So there must be an order from the higher up na mo tong nag-ingon ato sila. So ang una gyud nga ma-filean katong yung mga matawag nato nga pwede maka-order nila atong mga tawhana nga nakita sad nato sa video. So sa pagkakaroon na Ma'am Minerva, sayo pa ba nga posible atong matug-an sa publiko kung kinsa ni sila or magpaabot lang ta sa pagpasaka na unya sa kaso? Magpaabot lang ta nga magpasaka unya sa kaso kay dili ko gusto nga ma-preempt ang among legal. And to be honest, wala sa jud ko'y lista karon sa posible nila nga filean. Although I have an idea kung kinsa ni sila, but dili pagid siya final until we have filed the case. Okay, thank you so much. Pag-shift taglain nga concern na Ma'am Minerva, kumusta naman jud karon ang atong operasyon diha sa MCWD? As far as kanang main office operations sa among satellite offices, normal naman mi. Since a day after atong murag na lockdown mi diri, that was Wednesday. Pagka Wednesday ato, back to normal operations na gid. Okay. So padayon ka karon nga nakasinati og grabeng kainit Ma'am Minerves, we also understand nga murag nagnihit na ang supply sa tubig for ato ang sa mga konsumidor. Kumusta o sige himo nga lakang sa ato ang buhatan na Ma'am Minerva? Ang amo karong gihimo katong mga lugar nga wala na gyud wala na siya wa nay mga nireklamo na ba nga wala na gyud sila supply. Yes, Ma'am Minerva. There were already mga areas identified mga 2 weeks ago, pero amo siyang gitanaw ang amo ang kanagani we have a call center man, no? So kanang lugar. Putol-putol kasi Ma'am Minerva. Hello? Marag natay kanang connection problem during the pita, sir? Ma'am Minerva? Maso ang gisulti ni Ma'am Minerva ganyan kay dada sila gihimo gyud nga lakang, no? And then identified na ang mga lugar diri sa kanang ilahang giserbisyuhan nga nakasinati og pagkuwang sa supply sa tubig. Atong balikan ang linya, Ma'am Minerva. Okay, murag wag naputol si Ma'am Minerva, no? Ato lang i-establish siguro pagbalik ang contact ni Ma'am Minerva. Anyways, mao to yang giingon na Crystal nga sa pagkakaroon ongoing ang ilahang pag-andam sa mga ebidensya, no? Sa ilang mga dokumento, sa ilang mga affidavits, alang sa ilang filing sa kaso. O gagani nagitataw ni
Minerva nga unahon sa pagpasaka ang kaso ang posible nga katong mga nagsugo atong mga tao which resulted nga katong pagpugsanon nga pag-abli sa kaning vault unya katong hinungdan nga na hamper ilang operation, no? Kay makasabot jud sir nga taas good nga adlaw kay sukad pag 15 unya karon it's been 11 days. Nya makasabot jud nga daghan-daghan gud ilang mga kinahanglan nga iandam tungod kay daghan-daghan pud ilang mga kanang i-file pud nga kaso. So kung dili mahitabo ang pag-file og kaso karong adlaw, most likely sa Monday. Adlaw nga Lunes. So diha atong sundan kay aron mababaw-an po nato og kinsa ni nga gipasakaan og kaso, no? Diha sa Cebu City Government. Kay matud pa mamutoy nahitabo resulta nga nahimong tensyonado ang adlaw nga sa 15 no Abril 15 diha sa MCWD. So sa pagkakaron magpasalamat lang ta tungod kay gihimo no sa MCWD ang tanang lakang pamaagi aron padayong makasupply og tubig usab no sa ato ang mga consumidor. So identified na ang mga areas nga maoy ilang tutukan nga hatagan og supply sa tubig because sila ang affected no nunot niini nga grabe nga pagnihit sa supply sa tubig because of the El Nino phenomenon. Kay so hopefully sir no makuanan ni masolusyonan gud dayon tungod kay sa karon giingon kanina sa pag-asa nga possible by next month mas maka-experience pa to og grabe nga heat index, di ba? So murag maabot na jud tanig mga 40 kapin ya. Imagine na mas init ang panahon, mas manginahanglan ta og tubig. Correct. Unya anang panahon na is mas mudaghan ang maapektuhan or kanang makasinati o kaning kakuwang gyud sa supply sa tubig. Last few days atong nahibaw-an nga murag moabot sa 65,000 masiguro to. Ang apektado based sa report sa MCWD mao atong siren unta from Ma'am Minerva kun karon up to this date pila na ang naapektuhan unya kaning uban nga mga lugar di ba nag-water rationing sa Amoa sa barangay Tejero nana sa initiative nga murag nihatag ni og kanang tubig gamit ang mga fire trucks paghatag og tubig ni atong mga affected nga mga neighboring barangays pod gawas sa mga sityo sa Amoa even sa neighboring barangay Tinago na hatagan na mo og kuan kaning supply sa tubig. Sir nga kana mag-rationing pero ang problema pangutana na hangtod kanus kaya makasupply ang government, ang barangay o ang dakbayan ba hangtod kanus man makasupply og tubig. Nya wata kay ba so mag-ampo asa naman punta for example sa inyo sir sa barangay kung maubos na inyong kuan asa naman pud bumukuha, di ba? So kanang problema na pud na. Mao gyud. So kaning problema sa tubig is dili ra gyud concern sa usa no. Ato gyud ni so mao na manghinaot lang gyud ta nga paspas no ang pagtutok o pag-aksyon sa MCWD aron sa ingon nga kuan kaning mahatagan nila sa supply sa tubig ang ato mga kaigsuonan nga naapektuhan karon. Kay ilabi na unya ato pug kuan sir nagpadayon gihapon ang mga balita no about sa mga farmers nga murag hinay-hinay bitaw sila ni tumaw nga kanang apektado sila maingon ani sus how much more in the next month nga mas grabe na ang kainit. So hopefully na enough nga supply sa tubig niya. Kana murag mahusay ang mga nasa babaw. Kay aron mas matutukan ang mga problema ba kay nagka-conflict pa ta sa babaw, napatay mga problema dire sa ubos. So lisod kaayo kay mas unahon man nato kanang sulbad ang conflict sa babaw no. So kana atong kuan sa mga naa sa katungdanan karon nga unta i-address gud din taw ni ang problema sa tubig niya. Correct. Kay atong mga constituente in town ang mga luoy kaayo ilabi na ang kanang mga nagtrabaho nga musayo in town pag asikaso sa ilang panimalay nya wala tay igong tubig. So makita gud ato nga may nagutay mga sakripisyo nga gipangbuhat diring dapita. Okay, so manghinaot lang tano niya kita pud isip mga kuan konsumidor responsable pud ta magdaginot pud ta sa tubig dili ta magsalig nga og dunay agas ato nga murag sa tawag ana niya kanang bitong murag pasagdan lang pud diha nga
So sa tawag ana nga term ba mag-awas-awas ang kuan. So ato pud nang ikuan paungon kuwa magkinahanglan unya mas maayo siguro nga magkuan kita magpundo og tubig kay sibako dili na pud mo agas unya at least nanatay magamit. Kay actually daghan gyud kaayo itang mga kuan, daghan na gyud ka itang mga kauban no, mga silingan, mga sugbuanon nga murag kuan na gyud, nisinggit na gyud sila kay nagkuwang sila sa supply sa tubig, kani ang uban is mo lagi na mag-atang panahon sa kagabhion kay normally mao bang gyud ang kanting agas na ba kay syempre ang uban di naman mo gamit. So night time nga makakuan na ang tubig, makalahos na inana ba, pero mao lagi na ang mo suffer na pud ang ato ang panglawas kay syempre wala gud tay tuog pulaw na sige. So amping lang kita anyways, malampasan lang gyud nato ni antos-antos lang kita kay matos pag-asa nga hangtod pa ni sa buwan sa Mayo, and then posible musaka pud gani ang heat index nga moabot sa 45 no, possible 45. So by that time karon giigangan na gani ka niya 30 pa kapin 39 niya moabot ang 45 murag. So kita ay kuan sir, mas giingon to ngayon na mas init pa ang mga ma-experience sa mga coastal areas no. Mo dito pag uli na kog bantayan last week kay grabe jud ka init sir, lahi jud ang kainit. Bisan pag magtimpesaw ka dito sa nindot nga dagat sa kuan sa Santa Fe. Direct gud ang kainit sa imo ana pakas dagat niya kanang kuan, pero usually gud kainit gud kaayo kay duol man sa dagat. Hopefully ato sab nga siguro suwayan na pud nato og hinabi po no ang ato mga health officials nga unsa po'y ato ang himuon nga pagpangandam aron malikay ta sa mga posibleng sakit resulta aning grabe nga kainit. Puhon-puhon ato na siyang schedule si Dr. Daisy Sariego Villa no, ang ato ang health officer sa City Health Department nga for sure karon naa po na sila mga giandam nga mga lakang gipatuman nga mga lakang aron magpabilin nga kuan gyud ta kanang healthy no, bisan pa man sa atong nasinati karon nga grabing kainit. For sure naa po na sila mga pasidaan pahimangno ngadto sa mga subuanon, especially katong mga nagtrabaho in town no, nagbuwad sa adlaw nga mga workers nato diri sa Subo. Kay murag di na jud na mada sir nga kanang in the next month nga mag 40 kapin na ta, murag di na jud na mada nga atong mga watay buhaton sa atong mga workers nga na in town sa karsada or kanang maka-experience sa kanang kainit ba directly kan sa labi na kanang gingon nimo gahapon nga kanang mga construction workers nato, kanang mga traffic enforcers or bisag kanang mga motorista nga kanang di ba uso naman gud ang mga motor-motoron para dali ka maabot ni init ba gud kayo. So pasalamat lang ta sa uban nga mga private institutions, private companies nga mipatuman og kato mga heat break, kinana bitaw nga kanang i-shorten ang ilang exposure sa kainit sa kaadlaw kay kana makatabang gyud na, pero wala man na magpasabot pud nga di na lang tamo mantrabaho kay ato man gyud ang kuan, di ba? Kinahanglan man ta mo trabaho for 8 hours for example, especially sa mga private companies kay manuyo man po na sila. So at least bisan pa man og dili sila buwad sa adlaw, maximize gihapon, makuha gihapon og hatagan naglaing trabaho for the meantime. Or ang uban kay kanang magbuhat sila mga adjustment sa ilang mga ay kanang time nga mo so for example sa morning mao ni nga oras, igap kanang dili na gud siya kay di ba ang peak sa kainit kay murag naa sa alas 11 hangtod sa alas 2 or alas 3 ba na. So ang uban kay nag-adjust gud sa kanang mga schedules nila para sa kanang mga klase pod sa mga bata. I think ang lapo-lapo magani ang nag-adjust na sila sa kanang morning schedule nila nya murag ang hapon nila kay murag I think 3 PM to 6 may nga na ba, so at least di na kayo init kay labi na mga bata, mga elementary luoy kaayo. Even kaning sa Kimunda building no, ato mga judges o ato mga lawyers no, murag ni patuman na sab sila og mga kausaban sa ilahang hearings kay atong nahibaw-an from attorney atong kauban diri sa CCTN nga kuan kaning morning na ang ilahang hearings, wala na sila hapon kay hapon init mo kaayo. For example, kliyente or mga lawyers moadto pa dito sa Kimunda unya ang hearing alas or alauna, so grabe na gyud nakainit. So murag na sila adjustment no, giusob ang ilang oras ato nahibaw-an nga murag morning na lang ang ilahang hearings dinha sa Kimunda building. So kana I hope nga ang kaning update sa pag-asa nga kaning mas posible pa nga mo taas ang heat index kanang usan nga kon sa mga
company sir nga kinahanglan gud sila mobuhat og lakang. Correct. Kung wala pa sila nibuhat og lakang karon murag need na jud. Kay di jud taon lalim nga kanang inapasagdan na nila ilang mga trabahante nga magbuhat taon sa init. Kung maghisgot tag init naman nga panahon, napoy init nga balita tungod kay nigawas na resulta no sa civil engineering. So congratulations sa duha ka mga top performing schools no nga nanghaud sa kuan kaning Civil Engineering Examination. Speaking of that, sir, I have friends nga nakapasar in town. Congrats! So, congrats sa inyo, Eliza, Gary, JR, and Joseph. Ug sa uban nga mga nakapasar in town, congrats kay di ba taon nalim ang mag-take og board exam, sir. Makita jud nato ilang mga sacrifices. Surrounded na daig kang mga engineer nga mga friends. Yes. So, more kinahanglan na jud tag engineer ani. Hoy. Wala pa dugog-dungog ha. Anyways, congratulations no kay dili tiaw ang mo-take jud kang exam, licensure examination bitaw niya. Sa tanang mga nag-graduates, congratulations akaning nakapasar, no? Congratulations. So katong wala pa nakapasar, wala na nagpasabot no nga kuan kaning mahumuan na po ang atong kalibutan. Lahi lang gud atong time frame, atong timeline. Lain siguro ang plano, dili pa siguro karon. So padayon lang, laban lang gihapon ta. And then kuan lumalaban jud ang mga tunghaan gikan diri sa Sugbo gid sir no. Kanang murag naa jud ta every mga board exams kay naagay mo top nga schools diri sa Sugbo. Karon ang ni top schools is ang CTU, CITU og CTU. CITU og CTU. So formerly mao na siya ang CSAT, Cebu State College of Science and Technology. So congratulations sa CTU kay murag kabantay ka sa mga exams, licensure exams murag mo excel na gyud ang CTU. So sa mga estudyante diha murag challenge pressure kayo kay kinahanglan gyud mong ma-maintain kinanabe na image ang kanang kuan ang kanang atunghaan. And of course congratulations sa mga teachers, sa mga professors, sa mga kuan diha kay tungod nila no murag na hulma ug maayo ang atong mga estudyante dinha. And then so it means sir mas daghan tag mga passers or kanang mga top notchers diri gikan sa Sugbo. It means nga mas daghan na ang mga kanang mga maayo di ba diri sa Sugbo. So I hope nga kana magamit na nila ilang mga expertise aron mas mapalambo pa ang mga matabangan pa matabangan especially sa field. So anyways, congratulations sa tanang nakapasar sa bag-o lang gipagawas nga resulta sa civil engineering licensure examinations. And of course to the top performing schools also, congratulations. Salute kay ninyo. Thank you so much. Okay, so wala naman tay oras Cristino ato sab nga siren kung unsay giandam ni Tatay Dudong Limchowa alang sa ato ang pulong og kinabuhi. Kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga giisip ng mga martir. Sila giatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang sa ilang huptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod sa iyang pagtuo giisip ng usa ka martir. Si San Esteban mo ang gisip ng unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 ngadto sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang kibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon nga dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan.
Huwag nahitabo kini, kumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod ini ihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay kun dili makamatun og kinabuhing dayon. Kay nga atong pagtuo kang Hesus, makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan, dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wala yung makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamong kagawasan. Amen. Sama-samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Mao kadto ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limshua nga mo ay nagtapo sa atong Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Ato sang pasalamatan ang COI, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Tatay Dudong Limshua ug Nanay Diana Limshua. Of course, thank you usab sa ato ang news manager nga si Sir Dennis Tabar, atong kaubanan sa technical department sila si Robert, Inday, Matmat, Andrew ug si Joanne. Ug ang atong mga cameraman sila si Michael, Rodel, Raymond, Bruce ug ang way ko kaluya nga si Ferdy, no? Ato ang kaubanan. Thank you so much niya. Ug mapuhon di ay, no? Mga ta sa lungsod sa Dumanhog. Kita-kita ta sa lungsod sa Dumanhog for a dental and surgical mission kana sa Cebu Elite Marksman Eagles Club sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. So, laing humanitarian mission, no? Sa CEMEC, kaubanan sa CVR7, no? With the support of CVR7, diha sa lungsod sa Dumanhog. So, ang mga residente, no? Diha sa lungsod sa Dumanhog nga nakinahanglan og surgical o kaning dental, no? Nga mga serbisyo, kita-kita ta og mapuhon sa ilahang auditorium ni siguro sa poblasyon nila sa lungsod sa Dumanhog. So, kita-kita ta dito unya sangan sa ato ang regular host nga sila si Manny Rabacal ug si Malu Inocando Tabar. Ako sabi ay si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Filerca. Mayong buntag. Hello Cebu, mayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod kadag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.